Ayun po, bago po tayo mag-start, pwede po bang itap niyo yung mga katabi niyo? Pwede niyo po itap yung mga katabi niyo and sabihin niyo po kumusta ka. At masaya akong nandito ka. Parang ayun niya itap yung katabi ng mga besh. Hello, ayun po, tawagin ko po si Ase for our worship. Amen. Maaari po ba tayong tumayo lahat? So, ayan po, share lang po ako ng verse. Sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So, right now po, even po hindi po natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, isang tabi po natin yun. Huwag po natin tingnan kung sino yung katabi natin and worship God with all your heart and mind and soul. Ayun po. Amen. Maaari po ba tayo tumayo lahat? Magsumaya na tayo sa ating praise and worship. Let's us pray po. Lord, thank you God for today, Panginoon. Lord, manguna ka Lord sa bahang ito, Panginoon. Lord, thank you God for the heart, Panginoon, Lord, na nandito, Panginoon. Handa, Lord, sumunod, Panginoon. Magtiwala, Lord. Mag-worship, Lord, sa iyo, Panginoon. Even God, Lord, meron kaming daladalang bigat, Panginoon. Even God, Lord, may iba sa amin, Panginoon, Lord, hindi alam ko pupunta or hindi. But God, thank you, God, for this day, Panginoon. Ingatan mo din, Panginoon, yung mga papunta pa lang, Lord. And itouch mo, Lord, yung mga tao, Lord, na nag-iisip, Lord, kung pupunta sila. Panginoon, i-guide niyo po kami, Lord, today, God. Na hindi, Lord, magiging hadlang, Panginoon, kung iilan lang kami, Lord. But then, Lord, iparamdam mo sa amin, Lord, na baba yung mga anghel ng Panginoon to sing with us, God. Nakasama ka namin, Lord, even God, Lord, na hindi namin deserve, Panginoon, Lord, yung presensya mo. God, thank you, God, for your grace and love, God. Today, God, mangusap ka, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Heal mo, Lord, yung puso ng bawat isa, Lord. Today, God, Lord, hindi, Lord, start yung worship, God, na meron kami bigat, Lord, sakit, Lord. Lahat, Lord, ng bigat sa sakit, Panginoon, mawawala to after this worship and praise, God. Thank you, God, for today, Panginoon. We worship you, we praise you and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. In your name, before the rain, all I
I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways. Your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that
Lord, set my heart to place you. Worship you. We thank you, Lord. Jesus. Just let me pray. So, ayun. Good morning po sa lahat. And pwede mo po tayo umupo. Dako po tayo sa announcement. So, ayun po. Welcome po sa church. And thank you po sa pagpunta at sa paghabol. So, ayan po. Pero sobrang saya po namin at nandito po kayo ngayon. Our Sunday service. So, ayan, our Sunday service, start po ng 9:30 a.m. to 12 noon. And after po ng service natin is meron po tayong food fellowship. And wag po muna tayo umuwi kasi ito po yung time para makapagkwentuhan and makipagchikahan. So, ayan po, next. Ayun po, worship team. We have practice every Saturday after po ng youth fellowship. So, kapag kaya niyo po pumunta ng youth fellowship, pwede naman po para po after nun, diretso po tayo practice. And next po is every first Sunday of the month, we have communion po. So, this is our first Sunday. So, next is for your prayer request. Meron po tayo sa tithes and offering na sobre po. Meron po dun sa loob. Baka po hindi nyo napapansin. Meron po sa loob niya na papel. Small paper po na pwede nyo po isulat yung name, prayer request nyo po. So, ayan. And that's all po. Thank you. Tawagin ko po si Pastor po. Ayun po, si Kuya Louie po para sa ating message today. So, palampakan po natin si Kuya Louie. At si Lord na din. Hello. Hello. Good morning. Morning. Good morning. So, ayun, na-miss ko kayo lahat. Yeah. So, beses na naman na-miss na agad din. Actually, you're the best. Actually, sinabi ko rin yan sa kabilang tropa at sa kabilang tropa. Pero totoo, kayo naman talaga. Yeah, praise the Lord. Hey Lord. Ayusin ko lang to, ha? Amen. Medyo high-tech eh. Paano ba gumagalaw to? Nalimutan ko na yun. Alam ko, disconnected ko dito. Diba? Kailangan mo. Ito na. Tapos, okay. Iba rin dito, no? Sabi tayo. So, yun. Isang araw lang mawala. Totoo yun. Namimiss ko kayo agad eh. Yeah. Nakaraan kasi, talagang medyo, grabe talaga yung struggles natin. Tapos, siguro that time, buong araw yata ako nasa labas, nakamotor ang init. Tapos biglang, inabot ko ng gabi. Kala ko, gusto ko sana umabol, kaso lang, ang lakas na ng ulan doon sa may parting Manila. Nag-umpisa mo na sa may part ng Marikina din. Manila. Yes.
Eh, ayun. Nabasaan na ako ng ulan. So, kako pag pipilitin ko pa eh, sayang naman kung 2 linggo ako magkasakit, di ba? Yung mga magagawa ko sa araw na yun. Eh pagka balik sa bahay, naligo ka agad doon ng mainit na tubig. Ba't hindi kayo concerned sa akin? Praise the Lord. Wala ako. Maghanap na siya ng mag-cheer. So, yun. Start na tayo. By the way, ito yung gospel for today. Nagutom ako rin ha. Isa pala. Chinichika ko lang kayo habang sinidiscover ko kung paano pindating ko. Go, Kuya Louie. So, Acts 4, chapter 4, verse 13 to 20. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. What are we going to do with these men? They asked. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in his name. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, "Which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard." So, ang natin, gospel for today is titled, Boldness in a Fearful World. Ang ganda ng title, no? Boldness, capital, tapos nung fearful na ng liit. Tapos world, ba't ang dilim? Black. Ayun. Okay. Salamat. Pwede pala yun. So, dun tayo sa first part, no? Ng Acts. The source of true boldness. So, yung verse 13, ito kung makikita natin, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished. And they looked that these men had been with Jesus. So, kung titingnan mo nga naman yung mga disciples ni Jesus, syempre meron doon yung iba, fishermen, yung iba, collector ng tax, iba-iba sila, no? Hindi naman lahat siguro, katulad yun, ordinary tao lang din sila, and nakalagay dito, unschooled. So, meaning, hindi pa yung educated or something, ganyan. Siyempre, sa unang tingin, kahit mga tao siguro, na-judge natin kaagad na may mga ganun, di ba? May mga types na nagiging judgmental tayo based sa kung ano na una natin nakikita. So, yun yung nangyayari dito, no? Then, so, ayan. Ito yung mga, mga kusisero. Hindi, joke lang. Yung mga tao na, so, nung nakita nila, wait, ito ba yung mga, nakasama ni Jesus? Mukhang lang, ordinaryo lang. Parang mukha naman walang bago sa kanila. Parang lang naman, normal lang naman sila sa paningin ko. Parang mga ganun. So, and the council was astonished by Apostles' boldness. They noted that Peter and John were ordinary men without formal religious or theological training. Wala namang mga training to eh. Lang naman sila eh. Normal lang naman sila sa paningin sa ganun, di ba?
maririnig natin mga tao ganyan medyo hindi natin matatanggal sa kanilang pagiging judgmental. So the Sanhedrin concluded that their courage and wisdom stem from the fact that they had been with Jesus. It proves that the genuine spirit, authority, and impact do not require earthly credentials or prestige. Instead, they flow from intimate personal time spent with Christ. So minsan i-judge tayo based dun sa tulad ng nakalagay dito. Credentials. Ano ba credentials ng tao to? Mga nito, naabot nito, kaya nitong gawin, ano ba natapos ito, ano ba posisyon nito sa buhay, mga ganun, di ba? So, naranasan niyo na ba na minsan maging ganyan sa kapwa ninyo? So, nung time na ng mga apostles, nangyayari na talaga yan. So, yun, no? Nowadays, ano ba yung source of true boldness natin? So, tingnan muna natin ito picture. Paano ba natin ano ba yung mga source ng true boldness natin na? Minsan, syempre, graduate. Di ba? Pagka-graduate, proud na proud. Minsan, kilala ko to si Steve Jobs, kilalang tao. So, yun, minsan nagiging source of true boldness pag hindi ka kilala. Yun, hindi kita sila, hindi kita papansinin na ganun, di ba? Then next, ito, tingin ko, I think, he's a businessman. Siyempre, ito, negosyante, di ba? Minsan, pag may mga event, pagka may nakita silang, ito, negosyante, ito, kilala to, ito, artista to, ito, yun lang yung pinapansin eh. Yun lang yung parang binibigyan ng, emphasis or something ganon. Tapos ito naman, I think, she's a boss of the company. Sarap din siguro maging boss, no? Hindi po pagkapasok may lahat, bumabait, kunyari nagtatrabaho, mga ganyan. Tapos, Ay, nakapala. Tapos, parang yung aura mo, ibang-iba. Lahat nagbabago. Pero pagka umalis ka doon, parang yung ginagawa. Then, ito, source of true boldness minsan, pag nakahawak tayo niyan, parang feeling natin iba yung nagiging tawag sa sakit na yun, Superman syndrome yata tawag nila dun eh, parang nag-iiba na astig ako, mga ganun eh. Tapos minsan pagka may mga ganyan, di ba? Minsan nilalabas pa yung cash dun sa may mesa, mga ganun May super saiyan. nakakaasal. Yan ba yung source of true boldness nowadays? Okay. True spiritual authority does not come from human credentials, education, or status. It comes entirely from a life spent in the presence of Jesus. So, totoo ito, no? Balik tayo sa previous slide, no? So, may mga tao kasi iniisip nila kapag meron ka lahat nito is hindi mo na minsan nakakalimutan na nila magsimba, no? Hindi nila, parang mas priority pa nila yung mga ganito compared sa spiritual salvation, religion, like that. Pero in my personal ano ba masasabi ko sa ganito? In my personal experience sa akin yun hindi ako ganun, baliktad ako. I put God above everything else. Siya yung top and center ko ng buhay ko. To attain all this. Pero hindi ko sinasabing ako yan, ha? Iba-iba rin yung mukha, di ba? Siyempre, actually, totoo. I'm also graduate. Pero, minsan kasi nagkakaroon ng misconception sa, in reality, di ba? Iniisip ng tao, ito yung kailangan mo araw-araw. So, lahat sila, araw-araw, dito na lang nakapokus. Kung paano magpayaman, kung paano maabot yung posisyon na yun sa kumpanya, kung paano dumami yung pera,
kung paano maging sikat, kung paano graduate. Hindi na ako attend ng kailangan kong tapusin tong assignment ko, mga ganon, di ba? Hindi na ako magsisimba, mga ganon. Which is, actually, totoo marami tayong struggle sa buhay. Then yung time natin minsan not enough. Pero kung importante sa yung Diyos, di ba, bibigyan niya ng oras yun. Amen. Tama, di ba? Why put everything above God? Put God above everything this. Oo. Kasi without God, saan ba nanggagaling sa Kanya yung mga success ninyo? Yung mga grasya ninyo, hindi ba sa Kanya? So, parang minsan, ang nangyayari in reality, iniisip na lang natin, lalo na in times of crisis, survival, ganyan. Kung paano instead na mag-alat tayo ng time, every Sunday kay Jesus na umattend sa church. Parang ang nangyayari sa actual, lalo na in times, this time of crisis hindi, gusto ko sa sideline, Sunday Or may times na mag-aaral muna ako, may kailangan akong tapusin na thesis or may kailangan akong reviewin na exam, kailangan kaming tapusin na project ng mga kaklase ko Saturday, Sunday lang na pag-usapan namin, so wala na akong time mag-church, di ba? Or minsan, negosyo, di ba? Kailangan tumakbo ng business ko. Minsan kahit linggo, nagbubukas na lang, hindi nakakalimutan nilang umattend sa pagsisimba, no? So, hindi nila iniisip, pwede ka magkaroon lahat yan. Ako, meron akong favorite verse, ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13 na. Lahat yan, kung babalik ta rin nyo, si Jesus ang gawin yung center ng buhay nyo. And siya yung nasa top ng lahat ng bagay na yan. So, tumatawag yung friend ko. Hindi natulong sa akin. May pa. Kaya medyo naging busy ako ng mga nakaraan. Sorry. Commercial na. This time, para kikat mo na ito. So, ito na, the power of being with Jesus. So, personally, in my own experience, sorry for the boldness. Life is all about living for Jesus. Jesus is the bread of life. So, naalala ko yung verse 9, no? Yung tinukso si Jesus, ang sinabi ni Jesus dun sa Satanas din. People cannot live on bread alone, but by every word of God. So, minsan, in our everyday, yung mga struggles tayo, darating yung time na parang may time na tinutukso tayo ganito ni Satanas. Pero, actually, hindi lang naman tayo, nakaranas din si Jesus na tukso, hindi lang katawang tao siya. Naalala niyo yung time na nahihirapan siya doon nag-travel sa desert. Diba? 3 beses siyang tinukso ng Diablo doon. So, ayun. Meron may time na sinabi na ni Satanas na, sige, bibigay ko tong lahat. Tumalong ka lang dyan. Total, sasalbahin ka naman ng mga anghel ng Panginoon. Papupuntahin niya para mga ganun, di ba? Tapos, nakita niyo kung paano nilabanan ni Jesus through words. Sinabi niya nga na, ayun, bakit, nandiyan lang ba, kumbaga hindi yan yung pinaka-importante sa mundong ko. Ayun, good morning. Miss ko kayo. Kumusta kayo? Okay lang. Okay lang. Long time no see. So yeah. Suporta kami. Yan ang gusto ko sa inyo actually. Nasa likod ko lang kayo. Kahit nagkakaproblema na, ayaw tumapagparang nasa likod lang. O sige, nasa likod mo lang kami, panonoorin lang namin kayo. Hindi naman. Anyway, back to, yun so, yun nga, itong part na to,
every time na nag-struggle ako, yun ang ano, yun na lang iniisip ko, no. Yung mga nakaraan, I can do all things through Christ who strengthens me. The power of being with Jesus. Na-judge, di ba yung time na to, na-judge yung mga disciples na, di ba may mga critics sila naririnig na, ito, kasama ni Jesus to dati. Ganun. Hindi naman mukhang konyo, hindi naman mukhang hindi naman parang ordinaryong tao lang. Wala naman special sa kanila. Alam niyo, one of the misconceptions, ang tao kasi ginagamit ng minsan mata. Ginajudge nila yung tao sa kung ano yung una nila nakikita. Tama. Pero hindi nila alam na ito nakasama si Jesus. So, in my personal experience siguro, syempre, kung nung time na yun, buhay ako, boss. Sumama ko yun. Si Jesus yun Siyempre, yung mga teachers of the law, may mga sinasabi din niya. Ito, pinag-aralan namin yung yung magandang balita, yung mga mga aral ni Moses, yung mga aral noong panahon. Tapos ito, sino ba to? Clinic-claim niya na anak siya ng Diyos. Ayun na nga, siya na nga yung fulfillment. In my personal experience siguro nung college, ano ba mga naging dati, pag may nakita akong medyo malupit, magaling sa klase, siyempre sasamahan ko yun. Di ba? Totoo kasi kung siya, magiging ganun ka rin. Tama, di ba? Halimbawa, pag sinamahan mo, grupo ng mga nerd, mag-aral, magiging nerd ka rin mag-aral. Pag grupo ng mga, siguro yung mga outing lang, mga ganyan, bulakbol, ganyan, magiging ganun ka rin. Pag sinamahan mo adik, magiging ganun ka rin. Di ba? May kasabihan nga, tell me who your friends, and I tell you who you are. Ito kasama niya, si Jesus yung mga disipulo, di ba? Oh. Tapos ginajudge pa sila na ganito, gano'n, di ba? Kung ako, siyempre, didikitan ko yun, di ba? Kasi magkakaroon ka ng growth sa taong ko, magkakaroon ka ng personal, lalo na, siyempre, si Jesus, spiritual, Spiritual knowledge. Knowledge, development, and so on and so forth. So, yun, So, bakit wala dito? Kompleto dito sa naputol siguro. Hindi siya so, part 2, the silence of the critics. So, nakasaad sa verse 14, but since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Transformed lives are the greatest argument in the gospel. The evidence, the healed man was standing right in front of them. So, nung nakita ng mga tao yung pinagaling na pinagaling ni Jesus sa harap nila, kaya naalala nila yung time na to na nung nakita nila ebidensya na ito yun nung time na ito yung pinagaling ni Jesus, di ba? So parang after ng mga criticism na ginawa nila, yung pagpuputya nila sa mga disciples, ganyan, parang biglang natameme sila, ay, buti. Parang, siguro kayo na-experience nyo ba yan? Yung parang inusgahan niyo yung yung kakilalang kapwa niyo, tapos biglang may nalaman ko yun na, grabe, lupit pala nito. Diba? It happens, diba, sa atin din. Kaya ako din, it happened din siguro ng time na yun, hindi na rin ako nag-judgmental. Kasi, in-experience ko dati siguro college days, Ito, mukha naman itong mukhang mahina, mukhang walang alam, mukhang walang pangarap sa buhay. Mukhang wala lang kung ano lang gusto niya, ginagawa niya, ganyan. Tapos nung nakasama ko na siya, then in-invite niya ako dun sa, kasi nag-dorm na kami that time sa gilid ng school. And nung unti-unti ko na siya nakilala, grabe, lupit pala nito. Nung una hindi ako maniwala pero meron palang mga taong gifted talaga. Tapos kung kumilos, ganyan lang.
So, after nun, no, hindi na ako naging judgmental, no. Kung gusto kong makilala yung tao, hindi ko ano yun sa unang tingin. Kausapin ko, doon ko malalaman. Kasi totoo yun, di ba? Minsan, masusukat mo yung tao pag kausap mo na siya. Amen. Di ba? Di ba ang magaling na mekaniko, magaling din kumilatis ng kapwa, magaling na mekaniko. Tama, di ba? O yung magaling na magnanakaw, di ba? Marunong din kumilatis yun na, no? Magaling na magnanakaw din, di ba? Tama yan, di ba? Actually, bakit na example, pero in reality, di ba? Kung ikaw magaling ka sa ganun, kaya mo rin kilatisin na itong malupit ko sa ano. Tapos, meron din kasi minsan yung galing na magsalita, di ba? Pero pag nakausap mo na, nakausap mo, galing magsalita, pero pag tinignan mo na, actual na, papansin mo sa kanya. Ibang tao po nakikita ko. Meron din ganun, di ba? So, yan na. The silence of the critics. Anong relate nito sa gospel? No? So, bawat tao may kanya-kanyang criticism, kanya-kanyang judgment, and hindi maiwasan na sa unang tingin ma-judge tayo. By the way, honestly speaking, anong tingin niya sa akin una niyo ako nakita dito? Mekaniko. Mekaniko daw sabi ni Pastor Cassie. Mas Robert, Siya pa na magaling. magaling. Oo! Pinapataba mo ng puso ko para Tama. takihin ako niyan, ha? Tuloy mo lang yan. Si Ma'am Precious. Nako. Yung totoo. Yung totoo. Hindi, tahimik kasi talaga siya. Pero kapag sa klase na, maboka na siya. Yun. Bola. Bol! May Si... totoo. Yung hindi ko pa kilala, si Ma'am Pinta. Ito si, Ma'am Freya ba? Opo. Freya. Ano po, ma-curious kayong tao, pagka hindi nyo alam yung isang bagay, magtatanong kayo ng magtatanong, tapos doon siya mas nag-root na magkaroon ng conversation para mas matutunan niyo yung isang Siya nga. Tama. Tama, siya nga. Galing. Dati sa trabaho napagkamalan ako si Mr. Matanong. Yan. Hindi totoo, pagka initing ng pagbago pa lang ako, tanong lang ng tanong. Oo. Oo, ganun ako. So kung mapapansin nyo, di ba, bawat isa sa atin may iba-ibang di ba, sa tao. Pero yun, kasi ako kilala nyo na ako kasi, pero mas maganda magtanong tayo, di pa ako nakakilala sa akin. Which is tama yan na. Mr. Matanong ako before, tapos ganyan. Inaalam ko lahat talaga din. Hindi yung parang yung una pa lang magmamagaling. Bakit ako nagtatanong? Simple lang, no? The more kasi na nagtatanong ka, kahit siguro nung naging estudyante ako ni Pastor Tom, di ba? Alam ko, that time, buti hindi nagalit sa akin si May Sir Tom. question eh. Kasi, tanong ako ng tanong eh. Sabi ko, hindi ba nabibigon to? So, napansin ko, talagang si Sir Tom supportive na trainer kasi lahat ng mga questions na-address ko. Kasi syempre pag sinasagot mo yung mga tanong nun, hindi mo lang siya tinuturuan, natututo ka rin. Tama rin. Kasi parang sinosolve mo yung problems na na-encounter niya. And Ako na magandang ideya. oo. And at the same time, meron nga kasabihan na yung, di ba, learning from the experience is the best teacher, ika nila. Pero may mas maganda pang saying doon. Learning from the experience of others is the best teacher. Amen. Kasi pag sarili mo experience, masakit na, tapos magastos pa minsan, di ba? Ganun yung Pero in my own opinion lang yun, ha? Baka makriticize ako. Pero totoo yan. Sige. Anong relevance nun dito sa pinag-uusapan natin? Sige. Next.
To definitely prove your doubters, or detractors wrong, it happens when you achieve undeniable success, produce exceptional results, or accomplish a feat that makes hostile opinions, skepticism, or negative judgments impossible to justify. So, ayun no. So, mayroong dalawang klase ng critics, no? Alam mo, yung mga disciples ni Jesus, naranasan din to that time. External critics, these are industry reviewers, competitors, public, or the media who doubt your ability. So, ito yung mga tao sa paligid natin na pinagdududahan ka, kumbaga. Bro, kaya mo? Ganun, di ba? Ito naman, may inner critic din tayo. So, minsan, this refers to the negative doubting voice inside your own mind that breeds imposter syndrome and makes you question your abilities before taking a risk. So, minsan, no, may maririnig kang boses sa sarili mo. Hindi, kaya ko ba to? Ay, mapaya lang ako. Hindi, kaya mo yan. Oo. Kasi isa, hindi ko kaya yan. Kaya ko ba magsalita dito sa harap? Mamaya, batuin lang ng kamatis, sa'yo ka na. Ganun, di ba? Kaya ako, habang nagsasalita ako dito, may inner critic ako eh. Okay ba itong ginagawa ko sa inyo? Naman! Pero yun, di ba? External critic, yung mga tinanong, that's why tinanong ko kayo sa isa kanina, inner critic ko naman, yun yung sa akin. Ang sarili. Minsan nagda-doubt ka, kaya ko ba to? Pero yun nga, every time na meron akong kinakaharap na mahirap, no? Yun iniisip ko, yung na-share ko verse kanina. I can do all things through Christ who strengthens me. As long as si Jesus yung nasa sentro ko. Amen. Amen, Si Jesus amen. yung Praise nasa Lord. sentro ng buhay ko. I can do all things. Thanks. So, kahit mahirap pa yan, yun nga, na-share ni Pastor Tom kanina, no, yung mga past days, medyo nahirapan din siya. Actually, relate din ako din ng mga past weeks, ganyan. Parang minsan, pagod ka na lang, bagsak ka na lang, ganyan. Pero, I tell you guys, meron bang gumaling sa inyo na gumawa ng madali? Wala. Di ba, the more na mahirap yung ginagawa niya, the more na mas gumagaling kayo. Amen. Oo. So, kapag madali yung ginawa nyo minsan yung mga iba, kahit mapapansin nyo, sa trabaho, di ba, parang pinipili nila yung madali. Mga easy money, mga ganyan, di ba? Ikaw pinaghihirapan mo, tapos sila, ganito lang. Tapos, yung nangyayari sa Senado ngayon, ayoko na lang banggitin. Manood na lang kayo sa Facebook. Stress. Next. So, bakit ba natameme itong mga nag-criticize sa mga disciples ni Jesus? Kung nakita nila yung taong pinagaling ni Jesus that time. So, sa akin, no, hindi ako more on salita lang. I believe in this, verse. Actions speak louder than words. Amen. So, ayun na nga eh. Nasa tapat mo ng ebidensya, ito yung pinagaling, di ba? Ito yung tao pinagaling ni Jesus, di ba? So, minsan, alam niyo yun, yung bigla mong criticize yung tao, tapos biglang pinakitaan ka, di ba? Tapos bigla ka nakatami. Parang ikaw patuloy na pahiya. Sarili mo. Parang natapakan yung pride mo. Tapos, meron nga akong kaklase dati. Ewan ko pa, bakit puro college days yung mga memories ko. That time kasi, 33 din niya nata yung cellphone ko. Wala akong pambili talaga ng 90s yun eh. 2,000. Ito siya. Pero tapos nag-text sa akin yung friend ko, sabi yung gano'n, pre, tulungan mo naman ako. Meron daw pulis na kumuha sa kanya. Dinakit daw siya, dinala daw siya sa presinto. Then ayun, hindi naman daw niya may tanggi dahil sobrang linaw daw ng ebidensya. Tapos nag-text ako, ano bang ebidensya yung nasa?
So yun, illegal possession of cute face. Lamyakan, guwapo mo. So yun nga, nasa harap niya na raw yung ebidensya. Hindi raw siya makatanggi daw talaga. Yun na lang, sabi ko sa kanya, guwapo mo. So silence is your greatest weapon. Silence is not weakness, it is control, strength, and wisdom. Learn how silence can become your greatest weapon. So I believe in this, bakit ko sinishare yung mga ganito. Although sabi ko sa inyo, yung pagiging criticism ng mga tao, hindi niya matatanggal yun. Bawat tao talaga may kanya-kanyang kanya-kanyang puna. Pero ako, I use this even at work or outside, no? Alam niyo ba, silence is also sometimes the greatest weapon. Ito na lang maingay pa rin, hindi ka ma-judge. Minsan kasi, totoo yun, less talk, less mistake na lang, Tama. silent ka lang. Minsan hindi nila alam, tapos mo na, minsan na-achieve mo na, ganyan. Kasi anong tendency pag pinagsabi mo, kaya Dahil ba? pumalpak ka pa, kaya gawa ka pa ng ikakapalpak mo. Bash ka pa ng gusto. I-bash ka pa, pahiya ka pa, madidegrade ka pa, yung self-esteem mo, bababa, ganyan. Tahimik ka lang. Gawin mo na lang, gawa lang ng gawa, galaw lang ng galaw. Kasi alam mo yung ginagawa mo is, pinag-aralan mo naman, alam mo naman na, provided maka-Diyos yan, ha? Mamaya, tahimik ka kung ano pala nasa isip, no? So, punta na tayo sa third part, no? Exciting part na to. So, they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and confer. Tawa na niya sabi niya, Pastor Charlie. Pastor Charlie, kinakabahan nga ako dito. Kala ko ba nasa likod na kita? So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then confer together. What are we going to do with this men? They asked. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and we cannot deny it. So, mahirap i-deny eh. May ebidensya eh. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. Ipit naman ito. Baga, huwag niyong pagkalat ha. Tahimik kayo ha. So, ayan na yan, no? Kung makikita natin, nag-usap-usap na sila, hindi pwedeng kumalat to. Ganun, di ba? Yung mga pariseyo. Oo. Ayan, yung mga teachers of the law, nandun din. Ayan, siyempre, itong mga to, di ba, ano bang pagkakaintindi natin sa kanila? Teachers of the law. Pinag-aralan nila yan eh. Tapos, tingnan mo, siguro tumanda na ito kakaaral, mahaba na yung mga bigote, puti-puti na, no? Ito, saglit mo lang nakasama yan eh, mga ganun-ganun. Sinit yan sa sinit. Ay, labas. Sa Senate daw, sabi ni Pastor Charlie. Ba't ayaw niyo mo sabihin yung totoo? Di ba? Kung ano pang inaano, yung sa... Pag napapanood ko talaga sa Facebook, yung parang asar-nasar tayo. Asar-nasar ako, yung parang ginagawa na lang tayong mga no? Tinatakpan na lang yung ayaw na lang nila sabihin yung... Anyway, the truth will... Hurts. The truth hurts. Hindi pwede sabihin yung set you play kasi delikado eh. Oo. Ang laki nun eh. Buti pinigilan mo yung sa nasasabihin ko eh. Pero yun naman talaga. Masakit minsan yung katotohanan. Because the man who had been miraculously healed was standing right beside Peter and John. The council had no way to refute the miracle. Sa tabi ko na eh. Anong umalag. Ayan ang ebidensya. A life truly transformed by the power of God is an undeniable witness. The council had no argument against the tangible proof of God's works in their lives of ordinary people. So, yun. Okay? So, ano mapapansin natin dito sa verse na to? Yung power of undeniable evidence. The leaders acknowledged the miracle was widely known and impossible to deny, yet instead of believing, they sought to suppress the truth.
Ibig sabihin, ano, pipigilan mo pang kumalat yung katotohanan. Sinado nga. Sinado nga. Ay, pasok Charlie talaga eh. Nabalik tuloy sa Senado. Pero, di ba, relate kayo, di ba? Oo. Pero relate natin yung panahon nila sa panahon natin. Totoo naman, di ba? Yun yung nangyayari sa Senado. Parang they sought to suppress the truth. Fear of the message, they wanted to contain the spread of the gospel and stop people from listening to the apostles' teachings. Ayaw nilang kumalat, ayaw nila yung mga tao na makinig sa mga apostles. Bakit? Ano kayong kinakatakutan? Siguro yung mga teachers of the Lord, no? Pag nakinig to sa mga to, mawawala na tayo ng mga tagasunod. Ganun, di ba? Mawawala na tayo ng mga taga-suporta. Mawala sa silbi. Oo, wala na tayong silbi. Eh, siyempre, ano na lang ano natin dito. Di ba? Yung, minsan, ganun din sa, even sa work, di ba? Na, sino na ba mga working sa inyo, di ba? Ako, hindi ko tulungan, ano, sabi nga, Oo, di ba? Minsan sa trabaho, as Christians, how do you deal with this kind of people? So, I entrust na lang siguro yung sagot sa inyo, no? Kasi, di ba, sa trabaho, minsan, pag sinabi mo, kinabukasan, Sip-sip ka. oo, pwedeng sip-sip ka, pwedeng antayin mo yung balik sa'yo, pero pwedeng bukas wala ka ng trabaho. Yung mga ganun, di ba? dalawa na naman yun eh, maging may posisyon ka, bubuan eh, bagsak Oo, ka eh. minsan, kung bait-bait mo, tapos kakainin ka na lang ng sistema, wala kang magawa, eh, no? Tapos, parang, ganun ka na lang. Parang, pero ano, di ba? As Christians, how do you deal with that? No? Yung mga ganyang, ano, minsan ang hirap, di ba? Minsan, nagdadasal ka na lang na sana, ganito, ganon. Ano, mamatay na sila. Pero si Pastor Charlie, syempre relate din eh. May mga ganong tao, Pastor Charlie, no? Mamatay na sila. Hindi mo alam kung nasa dugo na ba, eh, no? Parang, minsan, nasa dugo na yata eh. So ito na, prioritizing tradition over truth. The Sanhedrin decision to ban the apostles from speaking in Jesus' name, ban. So binan sila, no? Huwag niyong huwag niyong sabihin yung pinagbabawal na salita, Jesus, wag. Illustrates how deeply entrenched institutional power can blind leaders to genuine divine intervention. So, alam niyo yun, bakit niyo kailangan express yung truth? Bakit niyo kailangan pigilan yung tao? Yun na nga, tinupad na nga ng Diyos yung yung pangako niya na ibibigay niya yung nag-isa niya anak para sa kaligtasan nating lahat. Tapos na nandito na sa mundong taon na pang ginawa ng mga tao. Bribery. Yun, bribery. Tapos, pinatay na ng time na yun si Jesus, di ba? Tapos ano pa yung mga ginawa? Lahat ng mga turo niya, pati yung mga disipulo niya nagpapakalat ng magandang balita. Ayun, hinuhusgahan sila. Nagiging mixoberry. Ayun. Tapos, parang pinipigilan natin na, why? Bakit? Eh, di ba, yun, actually, yun yung magsasalita, yun yung magliligtas sa atin, yung salita ng Diyos. Hindi niyo ba alam kung gaano ka-powerful yung words? Kaya minsan, maingat din ako magsalita. Bakit? Alam niyo ba, nasa banal na libro yan, nasa Biblia yan. Paano ba nagawa ang mundo? Di ba dahil sa salita? Sabi ng tulad ng nakasal sa John, bang ba yan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, Amen. and the Word was God. Amen. Tama, di ba? Amen. So, ano ba yung magliligtas sa atin, di ba? Salita ng Diyos. Napaka-powerful ng, ng salita, no? So, bakit nung time na yun, pinipigilan nila na ipakalat yung magandang balita, pinipigilan nila kung yung regarding sa Flood control. flood control. Sinabi talaga yun. Ba't pinipigilan nila lumabas yung balita sa flood control? Dahil totoo yan, di ba? But
ano bang mangyayari pag, tama naman si Pastor Charlie, ano bang mangyayari pag pinigilan natin yung ano? Di ba, It was not the time yet. and ano yung suffering, tayo din di ba, ano yung nangyayari sa atin, in our nowadays, in our experience, based on this Bible verse, ano ba nangyayari pag pinipigilan nila lumabas yung totoo, di ba? You cannot, hindi mo maloloko yung realidad. Tsaka masyadong maraming mamatay sa radyo. Ang daming namamatay, di ba? Tapos, ang daming, yung titignan mo, grabe naman yung konting ulan lang, lubog na agad, di ba? Pero, ang ganda pa rin ng pagkakasabi nila. Parang everything is worded properly. Pero, Siyempre, maganda bayad eh. oo, mali-malita, hindi, joke lang, baka mamaya hindi na tayo makalabas ng buhay dito. Pero kung titignan mo, di ba, yung actual na nangyayari versus dun sa sinasabi nila, di ba? So, anong mangyayari pagka hindi mo sinasabi yung totoo, parang pinipigilan, sinusuppress, di ba napapahamak tayo? Amen. So, bakit nila, ito, nung time ni Jesus, pinipigilan niya yung pagkalat ng magandang balita, paano tayo masasalba, di ba? Yun nga na, bakit ko sa inyo, gano'n ba ka-importante at makapangyarihan yung salita ng Diyos? Di ba? At nabanggit ko rin kung na yung salita, kung gano'n siya ka-powerful. And dapat maging naingat tayo magsalita sa kapwa. Kasi yun nga, di ba? In the beginning was the Word. Yun na, di ba? And the Word was with God. And the Word was God. Amen. So, yun no, kumbaga siguro para sa akin personally, Bible siguro compared sa mga naaral ko na subjects na enroll ko na, kumbaga siya yung pinaka importanteng libro eh. Kasi yung mga yun, compilation yun ng mga thousands of years ago pa, di ba? Nandun lahat. So yung mga basta yun, no? Ganun ka-importante yung salita. Romans 1:20 ba yan? I am not ashamed to share The next. Obeying God Because it is over God man. to bring salvation. So, according to sa, sa Matthew 8:27, the men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds of and the sea obey him." Amen. So, kung titingnan nyo, di ba? Ito yung time na, yung, alam ko yung nakasakay sila sa bangka, natutulog si Jesus, tapos yung mga disciples nagkaroon ng doubt. Ang lakas na ng hangin, lumalalim na yung tubig, lulubugin na tayo, bakit si Jesus parang nung nagising, kinuman niya na, yun, di ba? Be still. Be still. Tama si Pastor Charlie, be still. So, anong nangyari? Yung winds, ino-obey siya ng winds and sea ng nature. Amen. How much more sa atin na tao? Bakit parang minsan nagiging disobedient tayo? Parang, ito baliktad obeying, obeying man over God, yung nangyayari in reality, di ba? Nowadays, people don't defend what is right. They defend whom they like and benefit from. Minsan ito yung nangyayari, no? Parang instead na yung obedience mo kay God, parang ang sinusundin nila yung dito tayo kay yung mas mapapala ako dito. Parang ganun, no? Nagiging material tayo. Pero nakalimutan natin na, si God, as a creator, even the nature obeys Him. Ikaw tao ka lang. Amen. Diba? So, yun. The frustrated council ordered the apostles to stop speaking to teaching the name of Jesus. Peter and John replied by asking them to judge whether it is right in God's sight to obey human rulers rather than Him. This establishes a biblical framework for civil disobedience when human laws and authorities directly contradict God's commands. A believer's primary allegiance for obviously divine law and God's mission. So meron bang mga laws na directly contradict God's commands? Meron, di ba? Yung mga asar ka na lang, ano ba yung mga laws na yun na kinocontradict yung commandment ni God and maganda example. Itong
same-sex marriage. Pabor pa kayo doon? Di ba? Parang, it contradicts the Bible. Hindi, nasa commandment yan ni... Actually, nasa Bible yan. Bakit hindi inaalaw yung mga ganun? No? Pero nangyayari na. Oo, hindi na siya nagiging makadyos eh. Oo. So, obeying man or over God, yun na yung nangyayari nowadays due to siyempre, bawa, ganito. Ba't ako sasama kay Boss Robert sa church? Dito muna ako may sideline kami, pagkakitaan kami mamaya. Mga ganun, di ba? Parang instead na si God yung nasa taas, parang minsan nauuna na lang yung pangkabuhayan, especially nowadays, di ba? Survival tayo, di ba? Katwiran guys, pangangailangan. Oo, pangangailangan, wala na akong time, wala na akong oras para dyan. So, yun yung, yung masaklap, no? Parang nawawala na yung pagiging Christian ng iba. Parang, Christian ka, pero bakit, yun na yung naging mo, dahil ba sa nangyayari sa panahon ngayon. So, yun, how do you deal with them sa mga kapwa natin Christian na ganyan? So, yun, kaya interest the answer to you kung paano. And we pray for them, especially sa mga kasama natin na minsan, although hindi naman natin sila, ayaw ko rin naman maging judgmental, katulad ng mga nangyayari dito sa nag-criticize sa disciple ni Jesus, pero syempre hindi rin natin alam bakit pinagdadaanan sila or something. Amen, amen. Pero kung may mga times na kung kailangan natin silang kausapin, maniwala tayo, no? Even hindi naman, ang pagtulong naman hindi more on finances, di ba? Minsan yung simpleng salita lang na magbubus sa kanila, mapapalakas ang loob nila. Amen. Napakalaking bagay na yun. Pero in reality, alam niyo yun, hindi ka susukatin ng tao sa kaalaman mo o sa salita mo. Minsan susukatin ka sa magkano naman yung nasa bulsa ko. Alam niyo, masaklap, di ba? Pero nakalimutan nila na ang pagtulong hindi lang more on finances. Minsan simpleng salita lang. It can heal someone. It can boost someone self-esteem. Yung mga, especially mga down na down. Hindi naman all the time is alam mo nag-aaral din ako technical, di ba? Kwento kasi niyo about din sa finances na dinidiscuss natin, which is yung financial natin record, diba? Di ba napansin nyo, taas baba yun? Ganon din ang tao din, meron din tayong ups and downs. Meron yung time na nandito tayo, pero meron yung time na, alam niyo yan, yung sobrang down na down tayo. And ano ba yung makaka-heal sa atin during that time, di ba? Simpleng salita lang. Minsan ang kapwa natin, o minsan may time na ganyan, pagka sobrang down ako, bukas Bible, binubuksan ko randomly, tapos minsan may makikita ang Bible verse doon. Sometimes it heals, it improves my tiwala ko sa sarili ko, minsan napapaisip ka, ganito. Ganon ka-important yung salita ng Diyos. Especially in times na down ka. So, yun. Compelled to speak the truth. The apostles declared that for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Their witness was not born out of mechanical obligation or a set of rules, but from an overwhelming internal compassion. Because they had personally experienced the grace and power of the risen Christ, the message was too uncontainable to be silenced by threats. So, we are compelled to speak the truth. Bakit? Mababawasan yung mga Katoliko. Ayan na sa... si
sige, basahin natin yung mga famous Bible verse. So sabi ko nga sa inyo, ganun ka makapangyarihan yung salita, no? Kaya minsan may mga Bible verse akong, especially mga ganito, no? Minsan nga, minimemorize ko yun, dati mga grade school ako, pinapamemorize sa amin. It helps sometimes, di ba? So ito. Then you will know the truth and the truth will set you free. John 8 verse 32. So, famous line to, no? Amen. Oo. Minsan, yung sabihin sa'yo, no? The truth will set you free. Dahil mapaligoy-ligoy, no? Sabihin mo na lang yung totoo, para maging malaya ka na. Ang dami mong pinagtatato. Alam niyo, minsan yung mga tao ganyan, di ba? Mas madaling basahin yung tao na maingay. Tama, di ba? Yes, tao tahimik. Oo, kaysa taong tahimik. Kasi, pag nagsasalita na siya, basta sa akin ganun eh. So, bakit nga ba? Kasi pag tumahimik na siya, doon mo malalaman yung ugali niya. Ayun. Tama ba? The Lord detests lying lips, but He delights in those who tell the truth. Proverbs 12 verse 22. Ano yan? Sharing tayo, okay, Maya? Ikaw na pas. Kapag nagsasalita na siya, doon mo na siya mas makikilala. Ayun, tama yun. So, kayo ba pa makikilala yung tao pag di naman nagsasalita? Mahirap yun, baka may nararamdaman yun, kaya hindi. Pag napuno, no? Oo. Sasabog na yun. Or minsan bigla na lang manapak, no? Adik pala. Bad trip pala, no? Oo, okay, bad trip pala, bagong gising pala, no? You want to use the power of psychology. Ayan, sabi yung Pastor Charlie, power of psychology. Actually, totoo din yun. Meron ako nare-recall yan sa ganyan eh. Especially sa mga boss sa company ginagamit yun. About dark psychology. Huwag na natin pag-usapan yan. Kasi dark psychology, parang iba na yun eh. Oo, di ba? Minsan pag nasa trabaho, yung mga Pang trabaho lang talaga. Oo. Paano mo maiano yung mga kaibigan, mga ka-work mo. kung paano mo makontrol, kung paano mo mapasunod, kung paano mo... Alam mo, hindi ko maintindihan nowadays bakit gano'n, no? Parang doon na lang sila nabubuhay sa ganyan. Minsan, I'm not criticizing them na my own opinion lang. Parang, alam niyo yun, yung mga, ano ba yung promotion nowadays? Especially sa Senado. Parang gusto ko maniwala sa yung mga palabas nila Eddie Garcia, Fernando po, yung mga kapulisan, di ba? Yung ilalagay kita sa pesto, basta protektahan mo lang yung mga gusto mong ginagawa ko. Mga ganun, di ba? Medyo yan. Parang ano yan, Tapos promotion, mga ganun, di ba? Ang Eddie Garcia, tsaka ano. Oo, tapos parang, Fernando po, as Christians, how do we deal with those people, no? Parang promotion or... Hindi, parang ano eh, ang nangyayari kasi doon, binabalik nga sa Facebook yun, di ba? Yung mga ganung word. Oo. Kasi nga, kumbaga sa ano, napapanahon. Napapanahon. Na magiging yung sinasabi ni Fernando po, tsaka ni Eddie Garcia, nagiging guidance ngayon. Ay, kaya pala ganun yung mga tao na yun. At kita niya kung gaano ka-powerful ang words, katulad na sinabi ko kanina. Hindi pa nangyayari, alam na nila na ganun magiging sistema. Ngayon, So, yun nga, bakit ba namin na banggit to ni That is Boss the Robert? law of Anong relate dun sa compared to speak the truth sa Bible? So, kayo na lang mag-isip. Your thinking is as good as mine. yan. Parang hindi ka na mahirapan eh. Yan. Mag-isip naman kayo. Have I now become your enemy by telling you the truth? Galatians 4 verse 16. Ito favorite favorite Bible verse ko ito, no? Pwede.
pag sinabi ko yung totoo, magkaaway na tayo. Tapos meron na. Oo. Meron. Pag pinatanggap. So ano ba yung totoo? Kaya pumunta kayo dahil may aircon na. Wow. Yun o. Yung mo napansin. Oo, kaya palang dami nyo may aircon na. Kaya pala sarado na bituan. Oo. Kahit sarado yung pintuan, binubuksan, no? Oo. Kasi nakita nandun yung outdoor unit na dumadami pa rin, eh, no? So, kahit nung dati bukas yan, bakit parang Ang tawag dyan, man-made revival. ano sabi ni Pastor Chati, man-made revival. So, bakit kayo pumupunta sa church? Dahil malamig ba doon? Dahil masarap ang ulam? Nare-revive sa lamig. So, we are compelled to speak the truth naman eh. So, yun, anyway, that's the good news for today. Thank you. Amen. Amen. Bukas pa tayo sa Word the Lord ngayong umaga. Amen. Si Pastor Louie, no? Malapit na. Habang tumatagal, Habang tumatagal, galing na pagaling. eh. Oo. Presidente ko. Kasunod niyan, Ano pa rin ano ni ay nakapalit ni Pastor Tong dito. Amen. So, dito naman tayo sa nako naman tayo sa ating bibigay ang ating ikapo at mga handog sa ating Panginoon. So bago yan, gusto ko lang basahin itong story ng kaloob ng isang biyuda sa Mark 12 verse 43 to 44. Sabi dito, basahin ko sa Tagalog. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inahandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihandog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagaman siya'y lupa, ay isang buo niyang kinabubuhay. So kung makita natin dito, nakaupo si Jesus doon, tingnan natin yung isang buong talata ng isa ng portuan. Nakaupo si Jesus sa tapat ng hulugan. So mga nakaloob. So nag-observe sa ang Panginoon kung sino nagbibigay. So maraming mga mayayaman na nagbigay ng kanilang handog. Ngunit hindi naman buong kayamanan ang kanilang binigay, hindi kalahati lang. So nakita niya dito at nakita niya ang isang byuda na isang dukha, mahirap, wala sa talaga, pero ibinigay niya ang lahat. Ibinigay niya lahat yung kanyang salapi. 2 salaping tanso. So yun ang pera nung matanda. So, nakita dito, mas malaki pa daw yung bilang ng binigay ng matanda kaysa doon sa mga mayayaman. So, ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos yung sakripisyo at dedikasyon kaysa laki ng halaga ng pagbibigay. Diba? So, aanhin mo yung laki ng bigay mo, ngayon wala naman sa puso mo. Hindi po tinitinan, walang value po yan sa Panginoon. Halimbawa, dumukot ka ng 1,000, pero yung puso mo pala, 100 lang gusto mo ibigay. Na magkamali ka ng dukot, 1,000 yung
na ibigay mo, tapos yung puso mo, 100 lang. 100 lang ang magpalain ng Panginoon. Doon. Yung 900 mo, wala na yun. Yun na yung ibig sabihin na chance to experience. Kaya kailangan pagigihan mo pagdukot yung tama talaga yung nasa puso mo. Amen? So alam ko naman natin na lahat po natin ibibigay nasa puso po natin. Diba? Pag-aandong natin kasi yun po yung para sa Panginoon, para sa gawain. Lumugaw po yung gawain natin, magamit yung pera kasi yung iba hindi makipag-evangelize, gustong tumulong, sumama kay pastor, mag-evangelize, mag-study, pero hindi makasama kasi may trabaho. So doon natin dadaan yung ating sakripisyo, dedikasyon natin, doon natin dadaan. Bigyan tayo sa salapi para magamit ni pastor, pamasahin niya o kaya gamit sa church. So, doon po tinitingnan ng Panginoon. Doon po yung may halaga yung binibigay mo sa Kanya. Kasi ginagamit po sa gawain. Amen? So, tabi maghandog. Music maestro. Habang magtutuba, magbigay po tayo. Taas po natin yung kamay. Salamat po, Ama, sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita namin narinig. Naging o Diyos sa mga kaloob ng iyong mga kanakan, Panginoon. Nakita niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. At salamat, Panginoon, na ikaw na po ang siya magbigay sa kanila. O Diyos, ng balik ubad ng kanilang mga pagpapala, Panginoon, siksik-liblig at umaapo, Panginoon, sa kanilang buhay. At Lord, salamat o God. Gamitin mo po ito, Panginoon, ng mga kapunan ito, Panginoon, sa paglago ng iyong iglesia, Panginoon. Marami pa kaming mga kaluluwang abot, o Diyos, na hindi pa nakakilala sa inyo at may balik, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Ikaw, Diyos, mag-bless sa mga negosyo, anuman, mga trabaho, Panginoon, promotion, Panginoon. At salamat, Panginoon, na pagpalain mo yung mga kanakan, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, sama-sama po kaming lalago, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo. Sa pamagitan po ng aming pagbibigay, Panginoon. And thank you so much, O God. Salamat sa umagang ito. Ito aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Josh. Josh. Pakagaling. So, Si Oso po na doon. Ayan, gusto ba? just what yung ginawa. Ayan, so, ayaw ko pong ma-miss kanina, no, ang mensahe ng Panginoon. Ano, sound check. Ayan, no, so, hina ako, no, pero ayaw ko pong umalis ang upuan ko, no. Kasi nga po, no, nami-miss po natin ang mensahe ng Panginoon, no, lalo po sa oras ng kanyang pong pagbibigay sa atin ng mensahe. Amen? At sino pong na-bless dito? Amen. Ako po, personally, very thankful ako sa Lord kasi excuse me, nakita ko po yung pagiging bold, no, ni Sir Louie. No, ever since nasabi nga po natin, nung siya po nakilala natin, no, may mga bagay po na kakaiba, no, alam po natin Louie yung pinaka-unique, ano. Nakatulog po ng Bisaya kanina, nabigyan lang po natin ng konting summary, no, boldness and a fearful world, no, kasi nga naman kung isipin natin sa mundong ito, no, hindi madali mabuhay, no, lalo na po sa kaguluhan na sa palibot natin, sa karanasan natin, sa problema natin, no, sa buhay natin, ano, ang hirap po exist, ano, kapag wala ang Diyos, no. Salamat sa Panginoon kasi nga po, no, ikaw na sa mensahe natin mo napakinggan yung the source of the boldness, no?
na sabi nga po natin, hindi po tinitingnan ng Panginoon kung ano tayo, kung sino tayo. Ano man po yung ating pong karangyaan, kung meron tayong ari-arian o mga sabi natin mga credentials, no? Although, ang ilan ang tingin po sa atin ordinary people lang. No? Pero magandang isipin lang, ano nga ba yung nagtutulak sa atin na kumilos, no, sa mundo nito, no, katulad ng po nabanggit ni Sir Louie kanina, no, yung kanya pong pinangwakang salita, nalapat hindi pinangawakan natin ng Philippians chapter 4 verse 13, and I can do things through Christ who strengthens me. Na ika nga, no, yung mundong ito, nakakatakot, no, pero alam po natin, lumalakas tayo dahil meron tayong Kristo. Meron tayong Panginoon. Na ika nga, no, marami pong humusga sa atin, no, bagamat sabi natin, meron tayong tahimik na mga kritiko, no, na hindi man po natin masabi, no, na ito yung nagiging wedding minsan kung paano tayo mag-transform, no, sa buhay. Ika nga, ng ating po karanasan, although sabihin nga po natin subjective po sa karamihan, no, pero sa ating po objective po siya. Bakit po? Ito po yung narasan po natin. Ika nga, nabanggit po ni Sir Louie kanina, no, yung experience, no, yung learning na sinasabi, no, is the best teacher. Kasi bakit? Kasi once we do things, especially in the presence of the Lord, no, nabanggit yung Sir Louie kanina, Ecclesiastes 4:13, no, may mga bagay pa na ito po yung nagbibigay sa atin ng magandang proseso. No, bagamat sa paglabas na kanyuan, no, sa labas natin, sa naparibot sa atin, marami pong mga kritiko. No? Pero mas magandang isipin doon, no, mas lalo po nagbo-boast, no, ang buhay ng Panginoon all the more. No? Dahil kung meron tayong inner critics na meron po nagkasabi din natin kaya, pero yung mga bagay na po nagawa na natin, no, kaya pala. Ika nga, no, nabanggit din po ni Sir Louie kanina, no, na isang quote, no, action speaks louder than words. Kasi mas maganda nga naman kumikilos ka na lang, gumagawa ka na hindi ka nagsasalita. Kasi, ika nga, no, the less talk, less mistake. Amen? Pero, ika nga, no, silence is not a weakness. It is control, strength, and wisdom. No, sabi nga po doon sa quotation na sabi ng ating pong kapatid na Louie, learn how to silence. No, can become your greatest power. Kasi ito yung magiging way mo, paano ka ba gagawa ng isang bagay, no, nakasama ang Diyos. Na hindi man po natin nasasabi, pero alam po natin, no, ang Lord ang siyang tutusan, binibigyan tayo ng wisdom, no, at bibigyan po tayo ng knowledge. Ika nga, no, sa karanasan ng mga disipulo, yung sinasabi po doon sa point number 3, yung actionable evidence. Kasi ang ebidensya hindi po pwedeng isuppress, hindi po itago. Bagamat sabi nga natin, sa panahon na natin, na pinipilit po na itago ng ilan ang katotohanan, no? Na para lang mapagbigyan ng kanilang sarili, no? Na para hindi sila mabuko, no? Hindi sila magka-problema. Ika ano, ang sitwasyon po nito ngayon, no? Ang pangyayari, katulad po ng mga disipulo ni Kristo na napitaran dyan, na hindi nila pasukulian na dahil nakatindig na mismo yung ebidensya, no? Yung proseso na gumawa ang Diyos sa buhay ng isang taong ito, nakatulad po natin, ano? Ika, no, yung ating pong buhay, no, na sinasabi ni Sir Louie kanina, no, yung power and undeniable evidence, no, yung kapangyarihan ng Diyos na sa buhay natin. Ika nga, no, bagamat meron pong pangyayari, hindi pa tayo takot sa mensahe, no, na ginagawa ng Diyos sa atin. Ika, binibigyan pa natin ng prioritize o priority, yung tradition, no, na bagamat dapat po sana yung pagkatuhanan, no? Amen? Praise the Lord? So, sa bagay din po, no, kung paano po tayo nandito, no? At kung paano po natin tinitingnan na sa bagay na bakit na naging involved, no, sa harapan, no, ng Panginoon at the same time sa nakakatakot ng mundo. Of course, alam po natin yung pagsunod, obeying God over men. Bagamat sila ito yung pinilit, no, na manahimik, no, pero tayo po hindi po nanahimik na magsama sa Panginoon. May mga problema tayo, no, may mga sitwasyon tayo, no. Pag natutuwa sa Panginoon kasi kahit po anong gawin natin, nahanap natin ng Diyos. Kanina po, no, hindi ko masaya i-post, no, maaga pa, no, siguro tulog pa mga nandito na si Pau Pau. Ang aga-aga ni Pau Pau. Nandun pa ako, nagbumukmuk pa ako dyan, pero bigyan na siya pumasok. Amen? At sumunod si Freya. No? So, nandun po yung talagang, hindi mo pwedeng gawin na pag natapan ng Panginoon, mananahimik ka na lang. No? Katulad po sa atin, kung bakit ka nandito, hindi dahil may aircon, no? Pero ito po yung aksidente, hindi naman rin alam ng aircon eh. Amen? Praise the Lord. Ito na po yung kumplemes ng Panginoon
no, sa buhay ni Sister Abby, amen, na kanya pong nasa puso niya na kung paano tayo i-bless. Of course, naging means po diyan ng ating kapalit na joy, no? Dahil sila po nag-usap yan without my conscience, without my knowing. Pero hindi po ito fund ng church. And at the same time, yung proseso ng number 5, compelled to speak the truth. No? As for us, we cannot help speaking out, no, what we have seen. Hindi natin pwede sabihin na kapag nakita natin, hindi magsasalita. Although minsan, mahirap magsalita. Pero alam natin na sinasabi ko doon sa teksto kanina, na pinamagit ni Sir Louie, when we know the truth and the truth will set you free. Amen? But of course, no, nabanggit din po ng Proverbs, sabi sa quotation ni Sir Louie, the Lord detests living lips, but He delights in those who tell the truth. Amen? Kaya po sabi ko po kanina, nung sisimula po tayo kanina, nagbagit po ko na blessed are the pure in hearts, for they will see God. Natutuyo yung puso natin, no, nagsasalita na tayo, dahil alam po natin ito po yung katotohanan. I have become, no, your enemy by telling you the truth, no, na binabagit ng Galatians. Bagamat tayo pinaging kalaban, no, ng kadiliman, pero alam pa din ang katotohanan. We can never suppress. We can never forget the word because the word speaks. And without that word, sinasabi sa Louie, ito po yung Diyos. Is God and was God and is God. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Supreme po Panginoon. So ngayon po, dadako po tayo sa pananagunan. At bago po yun, meron na po akong quote, no, o sasabihin sa salita na alam natin ang palanapunan ng Panginoong Hesus ay isang paraan ng pagsamba at pag-aalala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para po si kapagpapatawad ng ating mga kasalanan sa kanyang muling pagkabuhay. Ito po isang paraan ng pagsasatula at pagpapahayag ng Ebanghelyo ng paghahari ng Diyos Ama sa atin. At muling pagpapatibay ng ating pagsasama-sama sa kaganapan ng tagumpay ng pagdiriwang pagkanambahan ng ating simbahan. Kasama ni Kristo na ating Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik. Kung tayo po ay sa ating mga kasalanan, ituwala kay Kristo Jesus, ating Panginoon para sa ating kaligtasan at isinuko ang ating buhay sa kanyang pamumuno. At tayo po ay malugod na tinatanggap na makibahagi sa pag ng Panginoong Hesus. Ngunit bigyan pansin po natin na sinasabi ng salita ng Diyos na binabanggit po ni Apostol Pablo sa sulat ni sa unang Korento 11:29, ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tubo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. At pinabanggit po ni Apostol Pablo sa unang Korento 11:32, kung siya sa atin ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit hinatulan niya tayo ng Panginoon dahil inituwid niya tayo upang hindi tayo maparusa kasama ng sanlibutan. At alam po natin, ngayon sa oras na ito, meron tayong mga bagay na sinasabi nga po natin, meron tayong mga pagkakamali na hindi pa tinasahan at hindi sinasadya. Ang ito ay magmula sa salita, sa isip at gawa. At tayo po'y tumulog sa Panginoon. Tayo po'y pinagpangin na binabagay pa ng unang Juan 1:9, kung ipapahig natin ating mga kasalanan, masa natin tayo ipatatuwalin sa pagkat siya'y tapat at banal. Tayo po'y panalangin, ang dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, bago po kami tumango sa iyong pong balanapunan, bilang pag-alala sa iyong pong paghihirap sa krus ng Kalbaryo para sa amin, upang kami po'y tubusin at tugtin sa aming kasalanan, at tugasan sa lahat ng kamalian, kami po'y tumutulog sa iyo, nagpapakumbaba, at amin pong nilalatag sa inyo ang ating sarili, nagpapakilatis, Panginoon, ang mga bagay na umahadlang sa amin, sa pagdulog sa iyo, mga bagay, Panginoon, na siyang lumilipo sa amin, magmula sa kamalian ng Diyos, na ito'y nagkukubli sa amin sa harapan. Sa oras na ito, amin pong binubuksan ang aming puso at patuloy o Diyos na pinapakita po namin ano pong laman ng puso ito. Kung ito mo po ay malinis, marumi, kung meron po ito ay bahid ng ganda at saman loob, o puot man, Panginoon,
Lord, tanggawin mo nawa ang lahat po sa amin. At gawin niyo po kami karapat-dapat at dalisain niyo po kami sa harapan. Bago po namin gawin, Panginoon, ang pag-aalala sa iyon po ginawa sa krus sa pamamagitan ng elemento ng banal na punan. Sa oras na ito, alam pa namin wala po kami tayong itago at ilino sa inyo. Wala kami kayong ipagmamalaki, Panginoon. Pagutayin kayo kung lamang o Diyos ang siyang gumagawa ng paraan upang kami pagawin karapat-dapat, Panginoon. Sa oras na ito, amin po inaamin, aming pagkakasala mga mula sa isip, sa salita at sa gawa, sa mga pagkakamali na hindi pa namin sinasadya, Panginoon. Kami po patuloy na papadilisay sa inyo upang kami po maging karapat-dapat sa pagganap sa gawain ito. Nawa, patuloy samahan kami, kami po maramdaman ang bawat kataga at bawat salita at bawat gagawin pa namin ng pag-aalala ng iyong pong ginawa sa krus para sa amin. Tawanan niyo po, amin po gaganapin manatunan sa lahat Panginoon Jesus. Amen at amen. Amen. At tinatawagan ko po ang mag-asawang Precious at Rex. May opportunity po nilang makasama natin yung umaga. May bahagi po ang ating po elemento ng balnakunan at tinapay na nagsisimbolo ng katawan natin Panginoon. Yes. At ang saro ng pupa nagsisilbi ng dugo natin Panginoon ay binusukus. At ang sinamang po nagnanais na makibahagi tayo po ito na po at kumuha ng elemento ng banal na hapunan. Tayo po'y magsitayo. May po tayo at ating pong itaas ang elemento ng tinapay, nagsisimbolo ng katawan ng Panginoon at tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama, makapit sa lahat. Muli po, napapasalamat kami sa Carmeleo na kami po'y gaganap ngayon sa iyong banal na hapunan. Sa pagitan ng gawa ng Panginoon Kristo, itinataas po namin ang tinapay na ito na simbolo ng kanyang katawan na binayubay sa krus ng Kalbaryo, sinaktan, pinarusan, pinalo para lamang o Diyos pagbayaran ang lahat ng kasalanan. Salamat kami at itinataas po namin ang elemento ng tinapay na ito bilang katagumpayan ng iyong pong ginawa sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay paghugasan, kami po ay pagbayaran sa aming mga kasalanan. Sabay-sabay pa natin kainin ang tinapay sa ibang katawan ng Panginoon. Kainin pa natin ang lasa ng tinapay, ang lasa na ginawa ng Diyos para sa atin. At itaas pa natin ang pupa, ang saro naglalaman ng katas ng pupas, na simbolo ng dugo natin Panginoon at lipat ng panalangin. Panginoon, minsan pa o Diyos, nagpapasalamat kami sa simbolo ng elemento ng dugo, ng katas ng kubas, nagsisimbolo ng dugo ng Panginoon ay binuhos sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat patak, Panginoon, ito po yung simbolo ng paghuhugas sa buo ng pagkatao. Nagpapasalamat kami o Diyos dahil sa pamagitan nito, aming pong nalalagin pong pinaghirapan sa amin na kami pinugasan na po ninyo bago po kami nilalang at lalangin sa mundong ito. Sabay-sabay natin gawin.
Mga kapatid, yung pinalala ko sa inyo, ang magandang balita, ipinangako sa inyo, iyan ang mabuting balita ang inyong tinanggap at naging saligan ang inyong panampalataya. Narigas kayo sa magitan nito, kumanatang ninyong pinahawakan ang salitang ipinapangako sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong panampalataya sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakalang ituan na tinanggap ko rin si Kristo ay namatayan dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabing kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa tatlong araw ayon din sa kasulatan. Tayo pong dalangin. Panginoon, may sa mga sa papasalamat kami sa kalagpayan ng pong gawain. Naglaro o Diyos sa aming pong ginanap ng balanapunan. Lord, salamat dahil lagi po namin naalala at sinasariwa pa namin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Walang ibang papupurihan o pasalamatan, pinupugay po namin, iwalhati ko po namin, itatas ka po namin. Tayo dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Good morning everyone. Good morning po. Ngayon po ba'y napagpala sa salita ng Diyos? Amen! Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you, Panginoon Diyos, for all these days. This day, Panginoon Diyos, na itong pinakalob sa amin. How you give your words to us, Panginoon Diyos, to learn us, Panginoon Diyos, from experiences of the disciples of God upon sharing your word. But we thank you, Panginoon Diyos, dahil dariyan po ang iyong salita. Nagbibigay sa amin ng lakas to be bold, Panginoon Diyos, upon this fearful word. That according, Panginoon Diyos, sa iyong salita in Romans chapter 1, verse 16. But I am not ashamed to preach the gospel of God because I know this is the power of God to bring salvation to all men. That's why, Panginoon Diyos, sa aming pong kalagayan, Panginoon Diyos, sa ngayon, sometimes nagkakaroon po kami ng fear, O God, to share your word. Kasi nga po, Panginoon Diyos, hindi namin gaano naunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. Maging ikaw, Panginoon Diyos, hindi kami namin ikaw nalulubusan, nagkikilala. But thank you for your word, Panginoon Diyos, na yung hinahayag po sa amin ngayon. That we know and we believe, Panginoon Diyos, that in your word, O God, there is the power of salvation, Panginoon Diyos, that anyone who believes, O God. That's why we thank you, O God. Hallelujah. At so, Panginoon Diyos, sa pagtatapos ng gawain nito, pansamantala, Ama, aming pong dalangin, Panginoon Diyos, na ihatid niyo po kami sa aming mga tahanan, Panginoon Diyos, na mayroong kagalakan at panibagong lakas, Panginoon Diyos, to face another week in our lives, O God. And we thank you, Panginoon Diyos, for recovery and protection, Panginoon Diyos, as we go home. Bring us home, Panginoon Diyos, with sound mind, with a joyful heart, Panginoon Diyos, na narinig namin ang iyong mga salita, Ama. Salamat sa lahat na yung ginagawa, Panginoon Diyos, sa amin sa umagang ito. Sa tulong ng Santong Espiritu, Panginoon Diyos, amin pong dinadalangin. Ikaw, Panginoon Diyos, ang magiging sentro ng aming tahanan, ng aming mga puso, Panginoon Diyos, magiging sa aming mga trabaho. Salamat, Ama, sa lahat ng yung ginagawa po sa aming mga buhay. Naranasan namin, Panginoon Diyos, ang iyong biyaya at pagmamahal, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Mula sa iyong mga salita, Ama. At salamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. This is our prayer through Christ our Lord. My brothers and sisters, tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon Diyos. Mula po sa pag-ibig ng Ama at sa patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak at sa pagkikipisa ng Santong Espiritu ngayon at pagpakailanman. Through Christ our Lord, this is our prayer. With thanksgiving in our heart. Amen. Amen. Happy birthday, Sir Louie. Closing song. Bago po tayo magkapo sa Glad to see you here again. Thank you for coming. Ay, okay lang yan. Ako po tayo sa closing song. Minanya po namin kayo tumayo ang lahat para sa ating closing song.
po natin yung isa't isa. Gas. Ano yan? Bakit? Kasi wala magluluto. Dito po ikaw. Wala kang star sa akin. Mag-start na gawain, di ba? Ano yan? Thank you for watching po. See you next Sunday. God bless us all.